Sa tingin niyo po ba sa iksi ng panahon na inilaan para sa CARP, ay ito po ba ay matatapos at mabibigyan ng solusyon? Sa palagay ko, hindi matatapos. Yung 100% completion. Dahil pahirap na pahirap kumuha ng pera para sa agrarian reform. Nung una, medyo mas madali dahil merong mga nakuhang pera galing sa mga Marcos, merong perang nakuha galing sa mga kaso na pinanalo ng pamahalaan. Lahat yan ay wala na. So ngayon, kailangan humingi ka na ng pera doon sa budget, sa annual budget ng pamahalaan. At maraming ibang nangangailangan niya. Kailangan mo para edukasyon, kailangan mo para sa kalusugan, kailangan mo para sa modernisasyon ng armed forces. So mahirap na ngayong humingi ng malaking pera dahil unang-una mahirap ang bansa, malaki ang fiscal deficit at maraming humihingi din ng pera galing sa pamahalaan. So ano hong naiisip niyo na solusyon para matapos kung sakasakali itong CARP? Yung kung ano man yung perang nandiyan dyan ay isentro na lang doon sa pagbili ng lupa para maibigay ito sa mga magsasaka. Yung mga programa para gawin nilang productive yung lupa, yan ibigay na lang sa local government o ibigay sa Department of Agriculture. At siguro, unahin muna yung mga nabigyan na ng lupa, yun muna ang bigyan ng support services. Yes. Para siguradong at least yung may lupa ay maaari niyang pakinabangan yung lupang naibili sa At siguro kung magpo-focus din po ang gobyerno sa pagsolusyon sa problemang ito ay mas magkakaroon ng mabilis na aksyon dito. Oo, tsaka kung makita na nagtagumpay yung mga nakakuha ng lupa at binigyan ng suporta ng pamahalaan at napaunlad nila yung kanilang kabuhayan, mas madali nang kumbinsihin ngayon ang mga tao na karapat-dapat tapusin ang CARP. At ang importante nito ay maraming mga magsasaka ang makikinabang. Ngayon pumunta naman po tayo dito sa FBR administration kasi po ang pagpapatayo ng Centennial Expo and Amphitheater sa Clark Economic Special Zone noong 1998 ay sumimbolo naman po sa milenyo ng Pilipinas. Pero bakit din ho nagkaroon ng allegations ito about corruption noong mga panahon ito? Unang-una, dahil madalian ang pagdesisyon na gumawa ng Clark Expo. Ibig sabihin, kulang sa planning. Nung nagdesisyon na gumawa, napakalapit na masyado sa 1998, gahol sa panahon. Pangalawa, yung ginawang mekanismo para itayo yung Centennial Expo, pinagsama yung private money at public money at gumawa ng isang komisyon na nandoon ng pamahalaan, nandoon ng private sector siya ang gagawa. Ibig sabihin, walang mga mekanismo para tingnan kung paano, saan ang galing ang pera, paano ito ginamit, paano mamomonitor yung pagpapatayo. Dahil sa kagustuhan makapagpatayo ng expo para sa Centennial, maraming mga prosesong kailangan sa isang magandang proyekto ay naisang tabi. Ano ba ang ginawa ng tungkol dito sa mga findings? Wala eh. Yung mga kinasuhan ay inabsuelto eh. Kaya walang nakulong doon sa mga inakusahan na gumamit ng pera sa hindi karapat-dapat na paraan. So walang naparusahan. So ibig mong sabihin, hindi tayo pakinabang dito sa Centennial Expo Project? Nung una, maganda pa yung expo dahil dinadami. Naalala ko, nag-filter po kami dyan eh. Ngayon ay gagawin itong foreign university, foreign students ang nakikinabang at hindi ho mga Pilipino. Yung ba ang status na ng scam ng fertilizers? Yung fertilizer project ay isang proyekto ng Department of Agriculture na nagbibigay ng libreng abono o fertilizer sa mga magsasaka. Ang kinaiba nito noong 2004, yung pera na dapat pambili ng fertilizer, ibinigay sa mga congressman, mayor at governor. Iba-iba yung amount, mula 100,000 hanggang 5 milyon kada isang politiko. Naging controversial ito dahil nung inimbestigahan ng Commission on Audit, nakita nila na maraming anomalya doon sa pera. Merong mga binigyan ng pera na nawala yung pera. Ibig sabihin, hindi bumili ng fertilizer, hindi rin maipaliwanag kung saan napunta yung pera. Meron din mga nakatanggap ng pera na dinaan yung pondo doon sa mga fictitious na NGO o NGO ng mga congressman. Yun ang nakatanggap ng pera, tapos nawala rin, parang bula yung pera. Yung ikatlong paraan ay bumili nga ng fertilizer, overpriced naman. Yung isang bote ng liquid fertilizer na nagkakahalaga ng 80 pesos, binili ng 1,660 pesos. So overpriced. Overpriced. So tatlong paraan ang ginamit para
makuha yung pera, ang sinasabi ng marami, ginamit para sa eleksyon. Ano naman ang naging papel ni Jokjok Bolante sa fertilizer scam? Si Jokjok Bolante ang nag-release ng pera bilang Undersecretary ng Department of Agriculture. Siya ang nagpapirma ng pondo para makuha ito mula sa DBM at siya ang nag-release ng pera para sa mga regional offices. Ano ba ang nangyari dito sa perang nirelease ni Jokjok Bolante? Malinaw doon sa report ng Commission on Audit na talagang nawala yung pera. Maganda yung report ng Commission on Audit at yun ang naging basihan kung bakit inimbestigahan ng Senado yung fertilizer scam. At lumabas na rin yung rekomendasyon ng Senado kung ano ang dapat gawin. Ang sabi ng Commission on Audit at sabi ng Senado, kasuhan yung mga hindi makapagpaliwanag kung saan napunta yung pera. Kamusta na ho ang issue tungkol dito sa fertilizer scam? Ano ho ang status nito ngayon? Kailangan lang ay filean ni Ombudsman Gutierrez ng kaso yung mga nakalista na nakakuha at nakatanggap ng pera pero hindi maipaliwanag kung paano ito nagamit. Okay, ang sinasabi ho natin ay marami mga opisyales ang nakinabang dito sa fertilizer scam na ito. Pero ang pinakatanong ho dito ay, mayroon ho bang mga magsasaka na talagang nakinabang sa fertilizers na ito? Meron din iilang magsasaka na kinabang. Yung mga nakatanggap ng overpriced na fertilizer. Pero mas marami yung hindi nakinabang dahil pati mga listahan ng sinasabi lang nakatanggap. Sabi ng mga asosasyon ng mga magsasaka, hindi kami yan. Sinabi nila sa investigasyon ng Senado, hindi kami ang mga nakatanggap na yan. Once again, a vicious cycle of good intentions and major legacy projects. Pero naunsyame dahil sa walang tigil na corruption allegations na dapat ipaliwanag para magkaroon ng kasagutan ng concern ng mamamayan. Nako, ang dapat bantayan, hindi nababantayan. Yung binantayan naman ng husto, wala rin hong nangyayari. Kaya nililinaw natin ang mga issue dito. At kailangan nating matutunan kung ano ang tamang pamamaraan ng vigilance for better check and balance at para siguraduhin na makikinabang ang mga Pilipino sa mga proyektong ito. Lalo pong umiinit at pinag-uusapan ng show natin, kaya't pakatutukan ninyong lahat dahil ito po ang entabladong lumilinaw sa malabo at nagwawasto ng mga mali at tumutuwid din sa mga baluktot na paniniwala. Ituwid natin.